Naharap ngayon sa kasong inciting to sedition ng isang pulis dahil sa kanyang vlog laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at matataas na opisyal ng pambansang pulisya. Yan ay matapos arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit naman ng National Police Commission, ang tungkulin ng mga pulis ay para sa taong bayan at hindi sa pamumulitika. Si Kim Salinas may balitang A to Z. Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Ito ay bahagi ng pahayag ni Patrolman Francis Steve Pontillas ng Quezon City Police District sa kanyang vlog. Matapos arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong isang linggo, binatikos ng naturang pulis si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at matataas na opisyal ng pambansang pulisya. Sir Bongbong Marcos, Sir President, pakinggan mo itong sasabihin ko, Sir. Isa akong pulis ng Pilipinas, pero hindi ako sang-ayon sa ginagawa mo, Sir. Di ba? Hindi ako sang-ayon sa'yo. Kahit ano pang sabihin mo, Sir, hindi ako susunod sa'yo. Dahil sa mga pahayag ni Fontillas na may kasama pa umanong pagbabanta laban sa pamahalaan, sinampahan na siya ng QCPD ng kasong inciting to sedition kaugnay sa Cybercrime Prevention Act. Ayon sa PNP, March 6 pa naka-absent without leave si Fontillas. Ayon pa sa pulisya, dati nang binigyan ng medication si Fontillas dahil sa mood swing at disturbing behavior at inatasang sumailalim sa neuropsychiatric examination. Recently po ay nag-exhibit na naman po siya ng the same pattern of behavior at ito na nga, nung mangyari nga po itong pag-aresto po kay dating Pangulo ay nagsimula na po ulit siyang mag-vlog at magsalita po ng kung ano-ano, and because of that po ay pinag-report po siya ng director po ng QCPD but he refused to report. Mag-iimbestiga at magsasampa na rin ng kaso ang National Police Commission laban kay Fontillas dahil sa paglabag sa PNP Code of Ethics at Personal Decorum. His fitness to be wearing a badge, wearing a uniform, carrying a gun, and trying to be to serve and protect our the common Filipino, it's now in question. And again, no partisan political activity will be tolerated by the NAPOLCOM. Dagdag pa ni Kalinisan, bagamat may freedom of expression ng mga pulis, tungkulin nilang manatiling neutral at panatilihin ang tiwala ng publiko. Nagpaalala naman ng Civil Service Commission na batay sa 1987 Constitution, Article 6, Section 5, walang miyembro ng uniform service na dapat makisali sa anumang aktibidad sa politika maliban lamang sa pagboto. At ang bawat lalabag dito ay posibleng maharap sa pagkasuspindi ng 1 hanggang 6 na buwan at maaaring humantong sa pagkatanggal sa serbisyo. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.